Kagagaling ko lang sa DFA para kunin itong driver's license certificate ko na duly apostilled by the Department of Foreign Affairs. Bakit nga ba ako kumuha nito? Simply because ni-require ako ng agency ko na magpa-apostill ng certificate of driver's license para ma-assure doon sa employer ko sa ibang bansa na legit nga or authentic yung aking lisensya or yung documents ko na to. Kung ikaw ay kapareho kong mangingibang bansa at kailangan mong magpa-apostil ng mga documents mo, pero hindi mo pa alam ang gagawin, nasa tamang channel ka, kaibigan. Hi everyone, my name is Rico Bayani at maraming salamat sa pagbisita sa channel ko. Sa videong ito, i-discuss ko sa inyo kung paano magpa-apostil ng mga documents sa DFA. I will discuss kung ano yung mga requirements na kailangan yung dalhin at yung mga step-by-step process na kailangan yung gawin pag nasa DFA na kayo. Bago natin pag-usapan yung mga requirements and procedure, alamin muna natin kung ano nga ba yung apostille. An apostille is a document authentication or certification that is used to verify the authenticity of public documents to be used in another country. Yun yung simpleng definition ng apostille. Dito sa Pilipinas, tanging ang Department of Foreign Affairs lamang ang may kapangyarihang mag-apostille ng mga document. Okay, pag-usapan muna natin yung mga requirements. Ano nga ba yung mga kailangan yung dalhin pag magpapa-apostille kayo ng mga documents? So may dalawang bagay lang yan. Of course, number one is yung document na kailangan mong ipa-apostille. So depende kung anong documents yan. It's either birth certificate, marriage certificate, Sinomar, pwede rin yung driver's license certificate, anything na documents na nire-require kayong ipa-apostille, yun yung dalhin nyo. And the number 2 requirement of course is the valid ID. Once na pumunta kayo sa mga government agency to acquire something, so kailangan nag-present kayo ng valid ID. And the valid ID should be photocopied na kasi humihingi rin sila ng copy nun. Okay? And then reminder lang mga kaibigan, yung document na dadalhin nyo should be original. So hindi po nag-a-apostille ang DFA ng mga photocopy lamang. Okay? So dapat original. So kapag okay na yung mga requirements nyo, ang gagawin nyo lang is pumunta lang sa mga DFA consular. Okay? So dalawang paraan para kumuha ng apostille. Pwede kayong mag-appointment online or pwede rin kayong mag-walk-in. So on my part, nag-walk-in lang po ako, no? So ang sikreto lang naman sa walk-in is pumunta ka lang ng maaga sa DFA kasi limited slot lang sila per day. So I think it's 100 slot lang ang ina-accommodate nila per day. So ako kumuha ako sa Cubao Ali Mall. And then pumunta ako doon ng 6:30 AM. Surprisingly, no, kahit 6:30 AM ako pumunta doon, ganun kaaga mga kaibigan. Pang number 63 na ako. So kailangan lang talaga agahan nyo. Yun yung pinakamagandang way para makakuha kayo ng slot. I heard ganun din sa DFA Pasay, no. Sa mga kasamahan kong pumunta doon, pumunta lang sila ng maaga. Nakakuha naman sila ng slot, okay? Pero syempre, kung ayaw nyo magising ng maaga, you have to do the online thing. So mag-appointment na lang kayo online para mas hindi hassle sa inyo. Kasi iba yung pila nung may appointment, iba yung pila nung mga nag-aagawan sa slot. So assuming nakakuha na kayo ng slot, paano yung step-by-step process na gagawin nyo sa DFA? Once nag-start yung operations ng DFA, ang gagawin nila is papipilahin kayo. Once natawag ka na, ipapasa mo lang yung document mo sa evaluator para makita nila kung okay yung mga requirements na pinapasa mo sa kanila. So once verified na okay naman, that's the time na i-require kang magbayad. So ang tanong, magkano nga ba yung kailangan mong bayaran? So ang regular processing will cost you 100 pesos lang. Pero yung 100 pesos na yon, ang releasing nun is 5 working days. Pero kung nagmamadali ka, meron naman silang tinatawag na express processing na marirelease after 2 days. Pero yon, it will cost you 200 pesos. So mas mahal siya ng 100 pesos. So after mong magbayad, bibigyan ka ng resibo na doon na mismo nakasulat yung release date ng documents mo. Ang tanong, pwede bang ibang tao ang mag-asikaso ng pagpapa-apostille ng mga documents mo? Ang sagot dyan, of course, pwede naman. Pero syempre, kailangan mong mag-provide ng authorization letter at ng special power of attorney na nakasulat doon yung pangalan ng magre-represent sa'yo. So yun mga kaibigan yung buong proseso kung paano magpa-apostille sa DFA. And that's it for today's video mga kaibigan. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo yung video ko, please click the like button below and subscribe to my channel. Kung may mga katanungan pa kayo regarding this topic, i-comment nyo lang po sa baba and I will try to answer everything. So see you on the next video and have a nice day.